Kamusta? Ayos ka lang ba? Ako si Alexandre Mota at ngayon sasagutin ko ang isang tanong tungkol sa pananakit ng dibdib na kumakalat hanggang sa likod. Ang dami kong natatanggap na tanong, hindi lang sa mga komento ng pinakabagong mga video, kundi pati na rin sa lahat ng mga video. Mahigit 120 na ang lahat. Sobrang dami ng tanong, hindi ko kayang sagutin lahat ng tao sa kasamaang palad. Pero, sihe, oo, ang tanong ngayon ay mula kay Lady Ann Alves. Sabi niya, magandang araw, ang asawa ko ay may sakit sa ilalim ng dibdib na umaabot sa likod sa kanan. Ano po kaya ito? O, sige, Lady Ann, ganito yan. Maraming bagay na maaaring magdulot o mag-ambag sa sakit na yan. Tama ba? Kung sa kaliwang bahagi, mas nakaka-alarma ito dahil ang puso ay nasa kaliwa at kadalasang pananakit ito sa gitna ng dibdib. Ang pananakit ng dibdib na abot sa likod, talim ng balikat o kaliwang braso, maari senyales na ang puso mo ay nagpapahiwatig na kailangan mo mag-ingat, magpatingin. Ayos ba? Dahil nasa kanan ang sakit ng asawa mo, napapaisip tayo tungkol sa kabilang bahagi ng dibdib, sa kabilang bahagi ng diaphragm, di ba, na may kinalaman sa atay. Hindi ko sinasabing may problema ang atay ng asawa mo, pero posibleng may mga problema sa paggalaw o pagbabago sa galaw ng atay. Karaniwan, nadudulot ng mga kirot sa bahaging ito, sa ilalim ng dibdib, at minsan, umaabot pa sa likod. Okay? Isa pang dahilan ay problema sa paggalaw ng tadyang. May tadyang sa magkabilang gilid, di ba? Isipin mong bawat daliri ko ay tadyang. Kaya kailangan nilang bumuka paabante. At sa gilid, lalo na ang mga huling tadyang sa ilalim ng dibdib, kailangan nilang bumuka paabante. At sa gilid, at dapat pantay ang pagkakabuka. Kapag may tadyang na hindi gumagalaw ng maayos, nakakaapekto ito sa paggalaw at nagdudulot ng pananakit ng buto. Pananakit mismo ng tadyang na buto, di ba? Pananakit ng kalamnan o minsan, pati maliit na nerbyo na naiipit na nadudulot ng kirot na nakakainis. Ayos ba? Mahalaga mo patingin ang asawa mo sa magaling na osteopata para malaman ang sanhi o nakakapagpalala ng pananakit. Kadalasan, simple lang naman yan. Ayos ba? Pero dapat pa rin suriin ito. Ngayon pa lang, ano ang pwede mong gawin? Pwede mo bang ibahagi ang video na ito sa asawa mo o sa sinumang may parehong nararamdaman para kahit paano ay makatulong bilang gabay? Pwede mong gawin ang ganito. Ilagay mo ang mga kamay mo sa ibaba ng dibdib at huminga. Pinapansin ang galaw. Hindi ito para biglang huminga ng malalim o ubusin agad ang hangin. Subukang huminga ng mas mahaba. Makapansin mo sa mga kamay mo ang galaw ng mga tadyang mo. Ang tadyang ay dapat tumaas ng pantay sa harap at gilid. Dapat pareho sa magkabilang panig. Halimbawa, kung hindi bumubukas ang kalang bahagi habang humihinga ang asawa mo, isang gilid lang ang nagagalaw. Senyalis ito na kailangan ng mga tadyang na ito ng galaw. Pati na rin ang mga tadyang at ang diaphragm. Tama ba? Ano ang maaaring gawin para mapabuti ito? Kumiga ka sa kaliwang bahagi ng katawan mo na ang kanang bahagi ay nakataas. Pwede mo ring ilagay ang braso mo dito sa ibabaw ng ulo mo. Subukang huminga at dalhin ang hangin sa kanang bahagi. Tatayo ako, pero isipin mong nakahiga ako. Nandito ang kama ko. Humiga na ako. Kaya, ayan, nakahiga na ako dito. Ang braso ay nandito sa ibabaw. At huminga ka sa paraang gusto mong itaas ang mga ibabal tadyan dito. Ayan. Tandaan, mahahaba ang paghinga, di ba? Hal sa tumba ko pang camera. Kawawa naman ng cellphone na mahahaba ang mga paghinga. Kaya gagawin mo ang paghinga sa ganitong paraan. Sa simula, maaaring mahirap igalaw ang bahagi ito, ituloy mo lang hindi ito tungkol sa lakas, kundi sa tamang paraan. Kaya, simulan mong gawin sa pangalawa o pangatlong beses na susubukan mo ang ehersisyo, makikita mong magsisimula ng gumalaw. Pwede mo rin gamitin ang kamay na ito, imbes na idaan sa ibabaw ng ulo, ilagay mo lang ito na nakapatong dito sa ibabaw ng mga tadyang. Mas mararamdaman mo ang galaw ng tadyang sa ganitong paraan. Gawin mo ito mga 2 beses sa isang araw o 3. 3, 4 na minuto ay sapat na para maibalik ang pantay na galaw ng mga tadyang. At kapag gumagalaw ng pantay ang mga tadyang, ibig sabihin, bukod sa gumagalaw na tadyang, mas maayos din gumagana ang diaphragm at mga organong konektado rito, lalo na ang atay sa kanan at tiyan sa kaliwa. May magandang galaw, kasi siya.
Ayos ba? Sana nakatulong ako sa asawa mo. At kahit sino na nakakaramdam ng ganitong sakit sa tadyang, mga sakit na umaabot sa likod, Tama ba? Na sumusunod sa linya ng tadyang, pero mahalaga pa rin magpatingin ka. Tama ba? Dahil madalas, ang mga sakit ay pwede magmula sa iba pang mga problema. kaya, Hanggang dito na muna ako. malaking yakap at hanggang sa muli. Mga subtitle.